Isa ka pa. May utang ka rin ba? Ayan, oh. Kaya yun na nga sinasabi ko sa inyo. Tapos ihingi kayo ng payo dito sa payong kapatid. Hindi, ganito na lang. Pakinggan mo ako. Dahil mahal kita, okay, magkakapatid tayo ganito. Kapag ka may nangutang sa'yo, halimbawa, nangutang na 10,000, huwag mong bigyan ng 10,000 din, lalo na kung hindi mo kaya. Pag may nanghiram sa'yo, tulungan mo siya. Ibig ko sabihin, pag may nangutang, huwag mo siyang pautangin na aasahan mo pa na maibabalik niya yung inutang. Hindi ba? Di kaya nga, umutang ng 10. O, pag utang ng 10 sa'yo, sabi mo, kapatid, mahal kita. Kaya lang, ito lang ang meron ako. Binigyan mo, halimbawa, 2,000, kaya 5,000. Pag nabigyan mo na ng ganong halaga, huwag ka nang umasa na maibabalik niya yun. Ipag-pray mo na lang siya kasi matindi nga yung pinagdadaanan niya eh. Baon nga siya sa utang, di ba? Tulong na natin yun bilang Kristiyano. O, di ba? O ngayon, iyak-iyak ka. Yung sinasabi ko sa'yo, sige, ha? O kita tayo. Sige. Okay. God bless you, kapatid. Sinasabi, oh, diyan ka pala. Isa ka pa. May utang ka rin ba? Oh, hindi ka nag-iisa. Dinaanan din po ni Berwin Mailey yan. At yan po ay hindi nakatago. Nasa social media ho lahat yan. Binenta ho namin ang bahay namin, tawag ho ng tawag ang credit card, yung kotse namin, hindi ko rin humabayaran. Isa lang ho solusyon dyan, mga kapatid. Isuko nyo ho yan sa Panginoon. Hindi nyo ho yan kaya. Talagang may stress kayo dyan, hindi kayo makakatulog. Huwag nyo hong ipilit yung mga gastusin ninyo buwan-buwan o linggo-linggo nang hindi nyo naman kaya. Tandaan nyo po yan. Mamuhay ng simple at makontento sa kung anong meron kayo. Bakit po? Number 1, kung Kristiyano ka, wala ka na pong ibang aasahan kundi Diyos na lang. Yan ay kung totoong Kristiyano ka. Ngayon, pagka hindi, sabi nga in the Bible, examine yourselves, di ba? Di ba? Test yourselves, sabi ganun. Ngayon, examine mo kasi baka mamaya, naghahangad ka pa ng mas masaganang buhay. Alam mo yung masaganang buhay, bonus yun ng Panginoon. Pag alam ng Diyos na okay ka sa konti at nagtitiis ka at kontento ka at namumuhay ng simple at yung puso mo ay okay na, yan. Pag ready ka na, pagpapalain ka ng Diyos. Isipin mo, bakit ka bibigyan ng malaki? Sa konti ang yabang mo. Mahirap yung kapatid. Mamuhay na simple, mabuhay ng may contentment. Sabi yan in the book of Hebrews, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Diba? Huwag mo masyadong isipin yung pera. Dadaan lang yan sa'yo. Palamuti lang yan sa ating buhay o sa ating katawan. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Bakit ka makokontento? Kung totoong Kristiyano tayo, alam mo, kadugtong dyan sa salitang yan, sa talatang yan, that the Lord, God, will never leave you nor forsake you. Hindi ka iiwan ni Lord. Kahit sabihin mong hindi ka makabayad ng kuryente ngayon, medyo majeta ang pamilya mo bukas, maputulan ka ng kuryente ngayon, magtiis ka kapatid. Diyan mo makikita ang liwanag. Tandaan mo, yung pagkakabaon mo sa utang, yung madilim na sitwasyon mo, diyan mo makikita ang liwanag. Wala nang iba. Kaya tignan mo to ha, pagka lalo kang naging magastos, tignan mo, lalong dadami din ang iyong problema. Mamuhay ng simple. Okay? O, sandali ah. Sino to? Oh, si Pastor Bong. Oh, Pastor Bong. Oh. Ha? Pinautang mo? Kala ko naman pinautang mo. Kausap ko lang kanina. Okay. Binigyan mo na lang. Yan. O, sige. Tama po yan, Pastor Bong. Opo. Yan po rin in-advise ko kasi yan din po yung tinuro nyo sa akin, di ba? Opo, Pastor Bong. Idol ko po kayo eh. Yahoo! Sige po, bye-bye. Yan na, sige na. Ang haba na ng payo ko. Sige na, bye-bye na, ha? Okay.